hindi pwedeng maghugas kamay. Talagang may Your mga Honor, we batas agree, na we agree, Your pwedeng Honor. gamitin. We fully agree with the list as mentioned as far as violation of 3019, Republic Act 6713, or even the Administrative Code of the Philippines. Pero, Your Honor, yung pong violation sa Omnibus Election Code ay unfortunately wala po. Tama. Nagkakaintindihan po tayo dyan, pero hindi pwedeng maghugas kamay na walang ipataw na parusa sa mga gumawa nito. The COMELEC chairman say that without the petition, the signature sheets are mere scraps of paper. So why did you accept these scraps of paper? Madam Chair, simply because it's provided for in COMELEC Resolution 10650, which we suspended in order to resolve issues such as this one, whether or not, for purposes of the people's initiative, whether or not really the petition should come first or the signature form should come first ahead of the petition. That is one of the issues that should be resolved. Alin po ba talaga ang dapat mauna? Ang petition bago ang signature sheets o ang signature sheets bago ang formal na petition. So, yan po yung isang issues na kinakailangan i-resolve, and that's the reason why isa po yan sa mga bagay na pinag-usapan ng NBank para po mas maging maliwanag kung alin ba talagang una sa at huli sa dalawa. Madam Pero Chair. dami-dami na ninyong tinanggap eh. I think si Senator Bato has been aching to talk. Madam Chair, thank you, Madam Chair. Chairman George, habang naghihiring tayo ngayon, marami tayong mga kababayan na nanonood at meron nang nagbabalak na bawiin yung kanilang signature. Will the COMELEC allow this? And if you allow this, paano bang gagawin nila? Saan sila pupunta? Pupunta ba sila sa Purok, sa barangay, sa COMELEC, sa police station, o ano pong gagawin nila para mabigyan natin ng linaw yung paano nila gawin ito? Madam Thank you, Chair, Madam Chair. Your Honors, maraming salamat po. Yung po ang kadahilanan kung bakit sinuspend din namin ang rules sapagkat wala pong provision sa COMELEC Resolution 10650 ng procedure ng withdrawal ng mga signatures. For example, pupunta ang isang pumirma doon po sa signature sheet, doon sa local COMELEC natin. Sure po ako kung naandyan yung rules namin, hindi po papayagan, Madam Chair, Your Honors, ng aming local COMELEC sapagkat wala pong nakalagay doon sa aming pong 10650 kung paano magwi-withdraw. At the same time, hindi wala pong form sa withdrawal. So, ibig sabihin po, pagka tinignan nyo ng isang independent person yung mismong aming rules, as if hindi siya pumapayag na may mag-withdraw na kahit na isa doon sa mga signatories. Mabuti at sinuspend din nyo dahil kung ganun, napakaraming Pilipino ang nababayulit yung kanilang karapatan na bawiin yung kanilang perma. Napakaraming gustong bumawi ng perma ngayon. So, mabuti sinuspend din nyo, Madam Chair, at klaro tayo na yun pala ay hindi na nila pwedeng bawiin. Kahit nasabihin, kahirap naman no, kung mahirap ka lang no, pobre ka lang ba, naisahan ka lang. Now, sige, magpirma kayo dito. Bibigyan kayo ng AX bukas ng 3,000 pesos. Punta kayo, pirma kayo dito. Tapos ngayon, na-realize mo, because of this hearing, na-realize mo na mali pala yung ginawa ko. Yung palang pirma ko ay bininta ko na palang kaluluwa ng Pilipinas doon. Gusto kong bawiin. Tapos hindi pala pwedeng bawiin kung hindi niyo sinuspend yung ginagawa ninyo. So, that will result to something very bad para sa mga tao. Sabihin, porque mahirap lang kami. Hindi na pala namin pwedeng bawiin yung pirma. Nagkamali lang kami doon dahil naguyo kami doon sa inutusan ni Congressman na magpapirma sa amin. Tapos, ganun, hindi na pala namin pwedeng bawiin. So, Tama po. napakahirap po sa isang ordinaryong Pilipino. Tama po, Madam Chair, Your Honors. Kaya po, nararapat lamang na hindi mo na maipatupad yung rules na yan upang mapagbigyan yung mga ganyan pong... Katulad din po, halimbawa, Madam Chair, Your Honors, yung issue ng pwede ba may observer o watcher during the verification. Wala po sa provision ng aming rules, yung COMELEC Resolution 10650. Kunyari lang din po, yung aming pong election officer nag-ruling na ito ay signature ni A at ito ay siya ay registered voter kahit naman hindi niya signature yon. Alam niyo po ba sa rules, final po yon.
And therefore, wala rin pong mode ng appeal doon po sa aming COMELEC Resolution 10650. So, madami pong mga dapat na ayusin sapagkat we will have to ensure due process and that exercise of the rights of the people who are signing or not signing the signature sheets as well as the petition. But given that the chairman has watched the videos, has listened to the witnesses, it's very clear that many of those who signed were misled and deceived. You are convinced that, in fact, a procedure for withdrawing signatures when they were extracted so illegally and unethically should be included in the new rules. Madam Chair, dapat lang po, including po yung issue ng signature buying. Kasi sa issue po ng signature buying, wala po rin nakalagay doon kung paano. For example, meron pong ebidensya laban na si A, ang kanyang pirma ay produkto ng pamimili o pagbibigay sa kanya kung ano man pong binibigay ng pamahalaan. Wala rin pong sinasabi na dapat tanggalin yung pangalan ni A doon sa signature page at payagan na hindi dapat ibilang siya doon sa pagdetermine ng 3% or 12%. Salamat Madam po. Chair, Madam Chair. Si If I may lang po, Bongo, with the permission Senator of the good chair, since nabanggit po kanina ni Senator Escudero na walang expiry po itong mga signatures na collect, no? Ang tanong ko lang po sa inyo dito, bakit ngayon lang naisipan ninyo ang bank na i-suspend muna ang proceedings at naging divisive eh. Medyo nagkagulo, hindi nga tayo abot dito kung earlier pa po na address na po itong problema ito. Bakit po recently lang po na-suspend yung proceedings at bakit hindi nyo muna pinlansya ng mabuti itong mga rules ninyo bago pinatuloy yung pagkolekta? At yung tanong dyan is, inaantayan ng mga kababayan natin yung expiry na to. Until walang klarong sagot mula sa COMELEC, ay wala pong tuldok itong naging divisive na issue na ito. Madam Chair, Your Honors, with your kind indulgence, Commissioner Ray Bulay would like to answer the query of the good Senator Bongo. Commissioner Bulay, please. Thank you, Madam Chair. With the indulgence of the good Senator, idol ko po si Senator Bong, Senator Bato. Simula po kami tumanggap ng papel second week ng January. Ngayon po, January 30. Ang COMELEC po, ngayon in the thick of preparations for 2025, and not a single document came to our office. Hanggang ngayon, wala po. And yung aming aaralin pa namin, yung batas tungkol dito, hindi ho madaling gawin. Kasi po, nagpiprepare kami sa 2025 elections. Na yun po ay babaguhin ang sistema. So dumating po ito, second week ng January this year. Ngayon po, January 30 lang tayo eh. Mabilis pa nga ho yung aming aksyon considering yung workload na dinadaanan po namin ngayong Enero. Kaya humihingi po kami ng paumanhin kung hindi po kami nakakilos agad. Pero sana po maintindihan na hindi lang po yun ang aming ginagawa. And true to the heart, hindi po namin gusto na i-rob ang common Filipino ng kanilang karapatan. We will not stand to that. Madam Ako Chair, po ay napapasalamat, Madam Chair, sa oras na ako yung Meron ho ba kayong formal complaint na natanggap sa mga naiulat na panunuhol in exchange for the signature? Madam Chair, Your Honors, as of this time po, wala po. At as of this time din po, wala pa rin natatanggap ang aming pong mga local COMELEC nationwide. Doon po sa mga 1,800 municipalities and cities na nagwi-withdraw ng kanilang signature. Simply because nga siguro nga po dahil na i-announce kahapon na suspended naman ang lahat ng proseso. So again, in answer to your query, Madam Chair, Your Honors,
wala pa po kaming natatanggap na kahit na anong complaint. Since nabanggit nyo rin po, Mr. Chairman, na noong mga nakaraang araw, di ba may mga pronouncement kayo na bawal po yung panunuhol in exchange for the signature. Since wala kayong natatanggap na complaint, wala ho ba kayong ginawang pag-imbestiga sa mga field offices nyo po? Madam Chair, kapag po tinignan natin yung mga umiiral ng mga patakaran, kahit po ang Omnibus Election Code na under Republic Act 6735 ay suppletory in character. Ibig sabihin, pwedeng gamitin namin. Alam niyo po, sa punto ng signature gathering, wala pa pong jurisdiction ng COMELEC. Doon po sa issue ng panunuhol o paggamit ng pondo, wala po kaming jurisdiction. Hindi po siya ma-relate kahit anong stretch ng aming imagination. Yun nga po yung pilit naming sinusubukan na magawa ng paraan. Kasi yung pong issue ng sinasabing vote buying, papasok lang po kasi ang vote buying, Madam Chair, Your Honors, kapag po election period. Yan po yung jurisdiction ng COMELEC. And therefore, when it comes to misuse of public funds in relation to signature buying, ang COMELEC po ay walang jurisdiction. The most po, magkakaroon kami ng jurisdiction kapag naandun na kami sa level ng verification. Pag bine-verify na namin ang signatures, then tsaka po kami mag-entertain na si A, si B, si C, ang buong barangay na ito, kinuhanan ng signatures, binili ang kanilang mga pirma. Pwede po namin ma-entertain. Pero nga po, hanggang ngayon, the COMELEC does not have jurisdiction yet. Even at the time of the suspension of all proceedings, wala pa po kaming jurisdiction. Kaya nga po, siguro po for purposes of legislation, yan po yung dapat maisama kung talagang re-reviewin po natin yung Republic Act 6735. Kasi po the COMELEC cannot punish an act as criminal. The COMELEC po does not have that authority to define a crime. Meron po tayong prinsipyo sa batas, nullium crimen nulla pena sine lega. There's no crime if there is no law punishing it. So how can we, the COMELEC, punish or even charge somebody violating something or performing an act which to us, under common understanding, is illegal or immoral kung hindi po siya punishable? Siguro po under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but not under the Omnibus Election Code. Marami Related akong follow-up, listahan Madam dito Chair. kung ano-anong pwedeng ipataw na parusa na kahit sinasabi ninyo na wala sa batas, napakarami po nito. At, Madam Chair. andito yung mga iba't ibang anti-graft, yung revised penal code, ang 2020, may technical malversation po, may corruption of public officials, section 4, andito yung code of ethical conduct natin, yung admin problems, ang dami po rito, tapos yung direct bribery, lahat yan pwede, di ba? So, hindi pwedeng maghugas kamay. Talagang may mga batas na we agree, Your pwedeng Honor. gamitin. We fully agree with the list as mentioned as far as violation of 3019, Republic Act 6713, or even the Administrative Code of the Philippines. Pero, Your Honor, yung pong violation sa Omnibus Election Code ay unfortunately wala po. Tama. Nagkakaintindihan po tayo dyan, pero hindi pwedeng maghugas kamay na walang ipataw na parusa sa mga gumawa nito.